estudyante na libro, teacher, assignments, at projects lang ang iniintindi. Sobrang talino, pero halos ayaw makipag-socialize. Kaya wala o kakaunti lang ang kanyang kaibigan. Present! Ayla! Present! Mark! Present! Allen! Clown! Ang official kekoy ng classroom. Laging walang dalang gamit, pero nag-uumapaw ang baong punchlines na panggising sa mga isipan at damdamin, tulog o inaantok. Yo, ma'am! Josh! Present! Talia! Present! Yes! Okay, 2 minutes and wash your hands. Go. Cyrus! Supervisors. Sila ang mga estudyanteng hindi makontento sa isang upuan lang. Normal na sa kanila ang tumatayo o lumalakad-lakad sa classroom. Uupuan lahat ng armchairs ng classmates, pati na ang desk ng kanilang mga teachers. Parang mga langaw, hindi mapakali sa isang sulok. Ma'am, present! Joshua! Present! Owen! Running! Andrea! Campus crush. Sila ang pinakamagaganda daw at pinakapopogi daw sa buong school. Ang lakas ng dating. Sobrang dami ng admirer. Crush sila nito at crush sila noon. Campus crush. Present! Andre Liachon! Micah! Laila! Present, ma'am! Music! Varsitarian o athlete. Ang mga batang walang kakupas-kupas ang hilig sa sports at malamang PE ang paborito nilang subject. Kung pwede nga lang na laging dala ay bola, raketa at chessboard. Mahilig din silang mambola ng teacher. Smash! Mama Paula! Present! Andre Wala! Technique! Present! Dota hero! Dota ang buhay nila. Computer at online games. Pati sentence construction nga nila, Dota na rin ang dating. At kung may subject nga sigurong Dota sa school, sigurado, highest sila. Marston! Claire! Meredith! Present! Hans! 3 points! Emily! Cedric! Si Haloman A. Laging absent, laging may sakit, o laging namamatayan. Sulit na sulit ang gamit ng student's diary kasi punong-puno ng excuse letters. Kung pumasok man siya, laging nawawala sa upuan, nag-CR o sumimple ng snack sa kantin. At malamang, absent na naman siya ngayon, kaya hindi na siya nagpakita sa eksenang ito. Absent, ma'am! Siya naman, si Haloman B. Ang estudyanteng physically present but mentally absent. Lagi naglalakbay ang isip o kaya'y nananaginip ng gising. At sa kanya magmumula ang ating kwento. Mga magulang at lahat ng narito, maya-maya lamang po ang sama-sama nating tutuklasin ang mga bagay na naglalaro sa kanyang isip.